So sumakay tayo ng 01K na jeep. Tapos ang baba natin ay sa may SM City. Dahil sasakay tayo ng my bus papunta Lapu-Lapu City. Yan lang, syempre front seat ulit tayo sa Jaho nito para maipakita ko sa inyo ano ganap sa harapan, ano meron. Yan, sa mga di pa nakapatang Cebu, punta na kayo dito, mga taga Luzon. Punta kayo mga taga Manila. City tour lang, no? Sapat na. Ano bang pupuntahan sa mga city tour sa Cebu? Yun, Plaza Independencia. Kasi dito yung makikita yung ano, bago pa kasi nagkaroon ng Escolta, pinaka oldest street ng Manila, meron ng nauna 3 years na ahead, no? Mas panganay ng 3 taon itong si Colon Street. Tapos bago pa magkaroon ng Intramuros, Manila, meron din ditong ano, Plaza Independencia. Yun nga, mas nauna. Ang hindi ko lang maintindihan or hindi ko pa masyadong mawari kung itong si Cebu and Iloilo, kung sino talaga yung mas naunang magkaroon ng simbahang Katolika, kung sino yung pinaka first ever na Catholic, nagkaroon ng Catholic Church. And so goodbye Colon, the beautiful, colorful, lively and alive street and oldest street of the Philippines, Colon Street. Cebu City is the oldest city in the Philippines. Kung hindi lang nailipat sa Metro Manila or I mean sa ano, sa Tondo, ang kalakalang galyon ba tawag doon? Sana ano, Cebu City ngayon ang pinaka first year ng Pilipinas. Dito sana natin makikita yung mga nagtataasang gusali. Tsaka mas maganda pa siguro, no, lalo dahil ang setup ni Cebu is pahaba, di ba? Baga parang ang ganda ng kanyang setup kasi pukiring bahagi ng isla, tapos yung gilid dagat lahat. Talagang strategic. Pero ang nabasa ko ito lang, maaaring mali-mali na yung ano ko, magiging information or details. Yung binasa ko dun sa may Plaza Independencia sa San Pedro, ano yan? Basta San Pedro, sa Plaza Independencia, yung parang World City, parang maliit na Intramuros. Na ang rason bakit umalis o napilitang lumayas ang mga Espanyol dito sa Cebu dahil nga sa banta, no, ng panononog ng mga kabahayan. Basta ano, parang laging sinasalakay ng mga Cebuanos or Sugbuanon ang kampo ng ano, ang kuta ng mga Espanyol. Sinusunog, pinapatay ba yun? Tapos yun. Kaya nakagawa sila ng ano, ng Fort San Pedro, whatever, basta Plaza Independencia. Tapos yung ibig sabihin, sa sobrang takot ng mga Espanyol sa Pilipinas, so naging hudyat siya para magdesisyong ilipat ang kailang sentro ng panggobyerno dito sa Pilipinas, doon sa Manila, sa Tondo or Tondo na siya ngayon kung tawagin. Pero maaaring mali, yun lang ang nabasa ko na yun na ang inabot ng aking brain cells para ma-retain ang information. Although andyan naman sa ating vlog, no, pwede naman ating i-review or i-recap or nasa Wikipedia kung gusto ko ninyo, gusto natin. Colon Street, the oldest street in Cebu, actually in whole Philippines. Tapos Calle Real naman sa West Visayas na Panay Island, Iloilo City. And Escolta naman sa Manila. Sa Mindanao, wala tayong ano dyan, mga lumang lugar. Although meron tayong napakatagal ng naging city and founded 1563 ba yun or 1650. So none other than Iligan City. Sobrang tagal na yan, napaka old town, old city in Mindanao. Tapos si Davao kasi founded 18 something lang, 1800s.
Si Cotabato naman ay ano din no, parang 1600 basta ano, matagal na siyang taon nito. Civilized ang Cotabato before ang Davao City. So wala pang Davao City, Cotabato is existing na. Dati ang tawag sa kanya Cotabato. Parang ano no, Kota Kinabalu sa Brunei or Malaysia o Indonesia, basta Kota, Kota. Cotabato hanggang sa dumating sa point na naging Cotabato. Cotabato. Sa Davao City wala. Meron kaming ano doon, local hero si Dato Bago. Siya yung nakipaglaban against Spaniards troops or group of Spaniard or Spanish soldiers. Win or lose kasi, pag once na lumabang ka, unselfishly para sa mga kababayan mo, sa iyong mga nasasakupan, na hero ka ng may tuturing yan. Lugar niya diya, Kolonel. Oriente. Nice. Ay, alam ko na bakit nga pala itong Colon Street bakit hindi siya ganun ka old westernized design like Calle Real of Iloilo. Dahil ito palang mga gusali dito ay parang nahisira ng World War II or World War basta ng giyera laban sa Hapon at mga Espanyol. So mga Cebuano up there, please let me know. Oo, I stand corrected. So tama ba yung ano ko sinabi ngayon na kaya naging ano modernized or bago ang estilo ng mga gusali, yung anyo at hugis at disenyo, dahil sa yung dating hitsura, yung old western style ng mga structures sa mga buildings dito sa lugar ay nawasak ng giyera na sa pagitan ng ano Espanyol at mga Hapon. Kaya in order to retain or para magamit ulit ang lugar, ang mga establishments ay kailangan i-renovate, yun, i-reconstruct. So yun, applied na yung ano, yung bagong estilo. Colonnade. So sorry pala sa nag-request na i-tour natin ang ano Gaisano main. So hindi ko na magagawa yon. Kailangan nating umuwi, pumunta ng ano Lapu-Lapu kasi malapit na ang flight. Cebu Business Hotel. Yan, Jongkera. Sikat yan. Ito yung tinatawag na Colon Street, still standing through the test of time, diba? Hundreds of years andyan pa rin siya.
Parian, Mabini. Parian means ano no, lugar ng mga Chinese ng araw. Yan o, lumang bahay ano. Old ancestral house. Hindi na siya napakinabangan, nakabinuboy na lang. O baka may naninirahan, hindi nga na talaga masyadong pinaganda or nireconstruct or renovate. Yan, Daang Kolon. Ang Daang Kolon kilala rin bilang Parian ng pinakamatandang daan. Ministry dito, Parian. Heritage of Cebu. Sa picture sila. Ano? Lumang bahay. So sa Cebu, wala na tayong makikita ng mga old houses. Unlike Vigan, Iligan, and Iloilo. Meron ba? Parang wala no? Walang ano yung mga old houses. Iyon na. So maraming thank you sa mga nanonood dyan. Stop na natin ito ating vlog at okay na tayo sa Colon Street or Parian.